Okay, KJX, let's check no sa gainers trade strategy. So far dito kay Bit, pumasok ako dito no. So far nasa plus 3% pa lang siya to 5%. So ito siya. So ngayon, ang gagawin lang naman natin dito, dapat may cut loss ka lang lagi, no? May cut loss ka lang lagi na 20 or 30%, pwedeng ganyan, no? Para at least hindi ka maubos if ever na biglang makuha yung 30%. Di ba? So ngayon, kung mapapansin natin, meron ditong isa na biglang lumipad ng 60%. Ito, no? Si CKP USDT. Ngayon, kung papasok ka dito mga kapatid, no? Kung papasok ka dito, make sure lang na dapat ang margin mo ay 20% ng assets mo. So, ibig sabihin, kung 100 USDT ka, di ba? Kung 100 USDT ka, 20 USDT lang ang ilalagay mo and mag-cut loss ka ng 30%. Kasi mahirap kung 100 USDT ka agad tapos sabay wala, hindi ka magka-cut loss. Baka possible maliquidate ka dyan mga kapatid. No? So possible, 60% yan. Ako, for me, possible magkaroon to ng correction. No? Possible magkaroon ng correction yan. Tapos magkaroon ng drop sa area na to. So, yan yung nakikita ko dyan, ha. So, ngayon kasi, nakatrade ako ngayon kay Bit. So, pwede naman. So, magko-close tayo kay Bit. Sige. Close tayo kay Bit ngayon. Pasok ako dito kay ZK. No? Siguro times 5 lang ako. Times 4. Pwedeng times 4. Tapos, kung 30 USDT yan, so siguro mga 5 USDT or 7 USDT times 4. And then, syempre, ibabalik ko yung si Bit. Si Bit naman, possible, naka times 3 lang ako dito, magta-times 5 ako kasi ang gagamitin ko ay 7 USDT din. Okay. So, ganyan lang. And then, ang gagawin ko dito, syempre, magsiset ako ng 30% cut loss. Okay? Dito din, magsiset din ako dito ng 30% cut loss. So, ngayon, tingnan natin kung ano mangyayari sa trade. Diba? Ganun lang kasimple yung ginagawa nating trade. Saan? Sa gainers trade strategy. Kasi parang ano lang to mga kapatid, parang kung titignan nyo yung ginagawa ni Crypto dati nung bull run, no, or bear market dati, ang ginagawa ng mga professional noon, hinahanap nila kung saan sila long position hanggang bull market, di ba, bear market. Kailan sila long position doon? Walang nakakahula kung hanggang saan yung ibababa ni BTC dati. So kaya ang ginagawa nila, nung panahon ng 30 USDT, naglulong na sila. And then nagka-cut loss lang. And then pupunta sila sa 25 USDT, naglulong na sila. And then nagka-cut loss lang. Hanggang sa makuha nila yung area kung saan sila maglulong. Kaya nangyayari, pumapaldo sila lalo. Yun na yun. Yung hanggang ngayon pa nga, nakalong pa sila. Diba? So, ganun ko kinuha yung gainers trade strategy. Kaya lang, ang akin dito is short. Kasi karaniwan dito sa gainers trade is mga yung iba, mga Web3 token na kung saan nagkaroon na ng sobrang taas na all-time high na alam naman natin na hindi nababalik doon. Kasi, di ba, market cap ang pinag-uusapan dyan. Di ba? For example, itong si Light, no? Si Light ay naging number 1 coin. Yan. Tingnan nyo nangyari kay Light. So, bumagsak din siya. So, ganun din yung nangyari sa iba kay Resolve. Ganun din naman yung nangyari kay Resolve before, di ba? So, kaya, yan lang. Yan lang yung ginagawa ko everyday. Ang ginagawa ko is gainers trade strategy. Saludo sa inyong lahat. Sa mga wala pang BitGet, mga Lodi, kasi mas okay dito sa BitGet, no? Sa mga wala pang BitGet, gamitin nyo yung link ko sa description. Tapos, ayun, gainers trade na.